Makaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting imong nakalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Is-Anis Media Ministry Cagayan City, makigkawang kaninyo pipila ka mga gutlo alang sa atong tulamanon, oras sa atong leksyon. Mao kining panahon ang atong igasaysay, atong isimplify, atong sumadahon ang usa ka semana nga leksyon nato nining semana gikan sa nahan-ay nga lesson sa General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, magambog kita. Gamhan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat nga imong gipanalanginan ang Is-Anis Media Ministry nga nagapadayon sa pagserbisyo ngadto sa imong katawhan. O Diyos, salamat sa mga kaiglesia na nagagamit sa imong mga materials. Salamat nga kini nakahatag og kaayuhan sa imong mga kaanakan. O ikaw magapanalangin ini nga mulahutay kutob sa among marangan. Kining tanan ang pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, salamat adunay taho kanako na ang atong dako nga simbahan sa Capitol Center sa Cebu City nagamit ni ining atong lesson mo pakita sa atong mga kaigsunan. Thank you so much. Mga Sabbath School opisyalis diya sa mga iglesia. O napay uban. Salamat. Sa dili pa kumoto sunahan mga kaigsunan, ako na ning nasulta si Miyagi. Apan akong balikon sa pag-istorya kanin. Kini inyong nakita karon kini. MacBook kini mga kaigsunan. Produkto sa Apple. Nagkuha na lang ko ani pinagi sa akong credit card kay kumuhulat pagyud ko sa inyong mga tabang medyo mataod-taoran pa ang atong daan nga laptop daghan issues dahil mga panahon nga nagkalisod na kong tiwa sa akong divine service di na magyud nimo masugo. Siya na patakaon sa nga slide ang iyang ipagawa. Nga, ako na pong i-off, dahil niya, daghan, nakalangan mga kaigsunan. Sa kadiha, nga kaduhan ang yun na hitabo. Naka-decide na lang yun ko nga, mupalit na lang ko ang MacBook. Dayon, mo istorya ko ninyo. Kaya nga akong credit card, mo mga nagamit, unya mo dyo baya ni karong bulan. Tabang ang taon mo. Alam ko inyo pasadahi. Kaya kini para mas kaayuhan sa tanan. Kini nga to lang give and take lang ba. Maningwa ko kutob sa unsay marangan ako. Magtuon ko kutob sa akong kakayahan. Ang balang espiritu magagamit ka nako. Sa walay unsa diha. Gugma lang yun yung ato mga kaigsunan. Ang ako lamang, tabangin na punta. Kaya niya naman yun eh. Kung pananglit nga diutay lang ang mutubag ni nga akong hangyo, murag ako mo'y malabanan, mahanukan sa balironon mga kaigsunan sa akong credit card. Ako igsoon, ikuha ko ni credit card ang gigamit, tungod ka na ako'y pagtuo. Na ako'y pagtuo. Kay sukad establish kini mga kaigsunan 12 years ago ang atong Is-Anis Media Ministry wa gyud kita kulangi kamo kanunay mo nito body. So please mga kaigsunan bisag unsa kaginagmay sa kagdinag ko basta matipon na nato igsoon makabayad na ta sa atong credit card. Medyo maghangyo lang ko ninyo pwede ba nga
Bayran na to karong nga bulan kay mulapas na gani na maparsyalan man pero nailagay surcharge, na penalty ba? Musamutong kadako mga kaigsunan. So mga kaigsunan, mura kiniragi mo, nakita na ako nga project. Ang kamera na palit na nato, o kininian na din pero credit card lang. So please mga kaigsunan, ha? Thank you so much mga kaigsunan. Karon, ni isulti ni Moses, palihog ipakita ka nako ang imong himaya. Si Moses mo'y naghangyo sa Diyos. Palihog ipakita ka nako ang imong himaya. Ang teksto makita nato sa Exodus 34:6-7. O ang Ginoo miagi sa iyang atubangan ug sa misulti, ang Ginoo nga Dios maluluyon madagayaon, taasog pailog, puno sa kaayo ug kamaturan. Nga adunay siya kaluoy sa linibok ka mga tao, nagpasaylo sa mga kalapasan ug sa mga pagkadautan ug sa sala. Mao nga siya nagahinlo sa sala, nagaduaw niadto nagbuhat og pagpakasala ngadto sa ilang mga ginikanan ug bisan pa ngadto silang mga anak sa mga anak sa mga anak sa mga anak hangtod sa ikatulo ug ikapat nga kaliwatan. So, mauni ang gisulti og tubag sa atong Dios. Nagpakita ang Dios kang Moses in a theophanic way. Theophanic way meaning to say dili gyud ang personal nga Dios, kung dili nagamit siya og mga agency, mga dalugdog, mga kilat, panganod ug uban pa. Okay? Kinahanglan mga kaigsunan, musunod ta sa atong Dios, mutubo ta spiritual. Kaya ang tao nga di mutubo, ang saman. Ang tao nga mahunong nagtubo, payon nas kamatayon mga kaigsunan, di ba? Mao nga si Apostol Pedro na giyon, mutubo ka mo diya sa grasya ug kahibalo sa Ginoo, manluwas nga si Kristo. Ug ngadto kaniya sa iyang himaya, karon og sa walay katapusan. Mutubo gyud ta mga kaigsunan. Do na tay growth mga kaigsunan. Ikaw na Pedro 3:18. Ang pagtubo mga kaigsunan, walay kinutuban. Di kay mo human nagtubo, no. Kaya ang pagtubo nato, dili kini fiskal, kung dili nagapadayon nga pagtuon, pagsabot, mahitungod sa kabubuto sa aton Diyos o sa ni kaprosiso ang ato pagtubo. O ang proseso di mahuman mga kaigsunan. O matag-ang sa proseso mga kaigsunan, level by level, kita mamahingpit diha sa maong hulmahan nga buot sa Dios nga mo'y mahitabo ka nato. Kaya kita gitawag man ni Krisos. Ang atong pagtubo ngadto sa kahingpitan on a certain level, sama ra ba ang mag-eskwela ta? Grade 1, perfect. Kapasarta. Grade 2, perfect hapon, kapasarta. Pero kung pananglit grade 3, wata kapasar, na dili ta makairog, kaya kinahanglan mutubo yun ta. Ingon inigsoon ang explanation mahitungod sa pagtubo na to into perfection. Dili one time mga kaigsoon. Ang pulong perfection meaning to say, nga atong nakabot na ang atong pagka-mature, pagkahimkod na Kristohanon. So, mga kaigsunan, ingon amor ba tag nag-eskwela ba? Karon, matuta sa the tent of meeting. Dunay luna o tent mga kaigsunan nga gitukod, gipatidog. Apan kining maong luna o tent mga kaigsunan tulda, mamanay ato masabta dali. Lahi kini kaysa tulda sa tabernakulo. Lahi. Kay kining tulda nga mitinganan, gibuhat kini outside sa kampo sa Israel. Og ang tabernakulo naa dinhi sa sulod sa kampo, sa kinataliwadaan sa mga kampo sa mga Israelhanon. Nga diin ang nagministeryo dito
mga priest, high priest, o Levites. Ang tent of meeting, wala nagserbisyo dito. Tagbuanan lang. Dinhi si Moses makikistorya sa Diyos sa tent of meeting. Wata kabalo ka, pila siya mo ato dito. Apan diha sa tent of meeting, dito si Moses makikistorya nga suod kayo ang ilang kukabildo sa Diyos. Murag higala nga nakikistorya. Murag suod nga managhigala sila mga kaigsunan. Mo nga Exodus 33:11 nagingon, og ang Ginoo misulti ka Moses, naong ug naong, sama sa katawo nga nakikistorya sa iyang higala. Nawado na to ng pulong naong ug naong ha, kay ang tao makakita sa naong sa Dios mamatay. Kanang naong ug naong, meaning to say, ang Diyos nagpakita in a theophanic way. Katubang gigamit nga mga pamaagi aron nga makita sa tao. No? Aron makita siya sa tao, mga kaigsunan. Ang Exodus 19:34 sa kini kasinulat nga ang Diyos mo'y nag-transform sa kinabuhi sa mga tao. Giunsa sa Diyos pag-develop ang kinayagbatasan ni Moses. Aron mamahimo siya nga mayo nga leader, mga kaigsunan. Ang iyang pamatasan. Sa wala pabaya si Moses musaka dito sa bukid sa Sinai. Sa wala pa siya mag-leader sa mga Israelhanon. Dito sa kamingawan sa Midian, na dito siya naminyo, mga kaigsunan. Sa anak, mga kaigsunan, ni Jethro. 40 katuig siya nga nagpuyo dito nga sakop mga karnero, baka, uban pa. O niining panahon nga siya nagbantay sa mga mananap, diya na umol ang batasan ni Moses, mga kaigsunan. Girimol siya. Kay sa una, harianon siya. Sa una, military siya. Pero karon ang iya masakop mga mananap. So mga kaigsunan samtang dito siya nagbantay sa mga mananap sa Midian, diha niya nasulat ang libro sa Job o sa Genesis. By the way, ang unang libro sa Bible is not Genesis. Sa arrangement, yes, Genesis ang una. Apan kung atong butangan og tuig, ang pinakauna nga gisulat ni Moses mao ang libro ni Job, mga kaigsunan. Ni Job. Ang Diyos nagtawag kang Moses nga siya mao'y mag-leader sa mga Israelhanon pagawa sa Ehipto. O nakita ni Moses giyo sa pagpildi sa Diyos ang mga sundalo sa mga Ehiptohanon. Mga dagko mga butang nga paghitabo. Di malimta ni Moses ang lang pagtabok sa mapulang nga dagat. Daghag kasinitian nga makita gyud ni Moses ang gahom sa Dios. 39 katuig leader. 39 years. Nga naman, 40 years niabot na sila dito sa Kanaan. So 39 years sa mga kaigsunan. Gikas pagsugod pagdala niya sa Ehipto, paingon ngadto igsoon sa pangpang sa suba sa Jordan, nga ang tabok na mo ang promised land. Nakakita siya sa promised land, pero siya makaadto. 39 years. Ang Joshua 34:5, no, Deuteronomy 34:5, Joshua chapter 1, verse 1, record kini sa matinud-anon nga ulipon sa Dios nga mo si Moses. Siya mo ay hinsya sa kausaban sa batasan sa mga Israelhanon. Bisa pa man dilista ng panahon ng mga Israel misunod kaniya. Apan mga kaigsunan, sa dayang nisunod sila ka Moses, sila nagmalapuson o nagmadagayaon. Niabot yun sila sa yuta saad. Pero ang original nga mga ni Hawa sa Ehipto igsoon, wala makaabot dito. Gawas ka nga aaron o gangyang tulo ka mga anak. Mo'y original nga may Hawa dito, mga kaigsunan. O si Joshua o si Caleb, mga kaigsunan. Ang umaran ito, patay mga kaigsunan. Subalik na mga kaigsunan. Si Moses nakigsuod sa Diyos, adlaw-adlaw. Mahinom na ngayang espiritual agaw sa man, nagatubo mga kaigsunan, nagakalig-on diha sa atong Diyos. Pero taliwala nga siya nakikistorya sa Diyos.
Taliwala nga doon ay interaction nila sa Diyos. Apan si Moses, wa gyud makahibalo og kinsa ang Diyos. Busa dito sa tent of meeting, dito sa tulda mga kaigsunan, nagampo siya og nag-ingon, ipakita ka na ako ang imong dalan, aron ako mahibalo kanimo, makaila ako kanimo. Kaigsun, pinakatuig, sige sila istorya, pero wa pa din siya makaila totally, mga kaigsun, totally wala. Exodus 33:13. Nahibalo si Moses nga kinahanglan siya og lalum nga kaalam aron iya masabtan unsa ang Dios. Apan mga kaigsunan, sa diha nga mitubo siya sa kaalam ug unsa ang Dios, ni samot nga iyang na-realize nga di gyud siya kaila sa Dios. Meaning to say, sa diha nga nakaila sa Dios, diha siya nakahibalo nga lesyon gyud ay mailhan ang Dios. Muna mga kaigsunan, si Martin Luther nagingon, if man can fully understand God, he ceases to be your God. Sa kinatibukan, masabta na gani, sa tao ang Diyos, mundang na sa pagka-Diyos. Classmate na ta, mga kaigsunan. Busa, gitugot ang hangyo ni Moses, na gusto siya makakita sa iyang himaya. Sa kinabuhi ni Moses, mga kaigsunan, nagakahimkod ang iyang pagkatao, ang iyang pag-alagad, ang iyang pagtuo. Tungod kay siya, adunay nakigsud nga relasyon ngadto sa Dios, mahinungdan nga siya ni tubo espirituhanon nga pagtubo. Kanunay siya nakigatubang sa Dios matag karon niya. Busa mga kaigsunan, ani adinhi. Una, si Moses misaka sa buntod ug miadto siya kay gitawag siya sa Dios. Exodus 19:3. Dayon pagkasunod, mibalik na po siya dito sa tumoy sa buntod. Mao nga iyang gikatagbo ang mga pangano dito, mga kaigsunan. Kangit-ngit. Kaya dito ang Diyos ni puyo sa tumoy sa buntod. Lahi na po ni nga higayon. Sa lain nga higayon, miadto siya igsoon. Dito na natabunan na si Moses sa pangano nga maoprisi siya sa Diyos. 40 kaadlaw, 40 kagabi siya nagpuyo. Ilalom sa panganod nga maoprisi sa Diyos. Exodo 24:18. O dito sulod sa 40 ka mga adlaw ka mga tuig, nadawat ang gasa sa kasuguan sa Diyos. Nagisulat mismo sa tudlo sa Diyos sa duha ka papan nga bato, mga kaigsunan. Exodus 24:12. Dito gisulti usab ang mga instruksyon sa Diyos. Unsaon pagtukod, unsaon pagsangkap ang tabernakulo. Diyos gyud mo gina-instruct ni Moses. Exodus kapitulo 25, kapitulo hangtod 31. 40 kaadlaw, 40 mga kagabi, usab siya nagpataliwala sa sala sa mga tao. O kining tanan pakihibalag ni Moses ngadto sa Dios, wa siya matagbaw. Nangandoy pagyud siya nga siya masayod pagyud og dugang mahitungod sa Dios. Busa, si Moses wala magkinahanglan og utok nun nga kaalam aron masabtan niya ang Dios. Apan ang gipangayo katong experiential knowledge. It is not intellectual knowledge, but it is experiential. Buti pa sabot, dili lang siya nasayod, pinaagi siya ang utok, apan nasayod siya tungod kay iyang na-experiensyahan ang iyang pakigsuon ngadto sa Dios. Ginatos ka mga tuig sa unahan. Kadtong eksperyensya ni Moses sa Dios, mga kaigsunan. Dito nakaplagan sa Juan 17:3 nga nag-iyon si Jesus, kini mo ang kinabuhi nga walay katapusan, nga kamo makailakan ako, nga ako mo ang matuod ni Dios o si Kristo lamang nga iyang gipadala. So igsoon, ang kinatibuk-an nga pagpaila sa Dios ngadto sa tao, dili na sa panganod, dili na sa mga dalugdog, dili na sa theophanic mga kaigsunan, apan mismo na ang anak sa Dios, miadin ni sulob sa lawas sa tao.
in a theophanic way gihapon, but the highest way sa pagpakita sa Dios ngadto sa tao. Balik ta ni Moses, mga kaigsunan. Gusto pa siya mutugkad og larom. Mahitungod sa Dios. Mo Exodus 33:18, please show me your glory. Pakit ako sa imong himaya. Di ko makakita sa imong dagway. Di ko makakita sa imong pagkamaw, but please Lord, ang imong glory, amoy gusto na kong makita. Busa, gipakita sa Dios ang himaya, o si Moses nangutana sa Ginoo. Ipakita ang iyang himaya. Ug unya diha sa iyang kaluoy, ang Ginoo nagpadayag sa iyang himaya ngadto kang Moses. Apan si Moses mihangyo pagyud. O Dios, nagsaad man ikaw nga imong ipakita ang imong kaayo. Nan ang imong himaya ug kaayo mao kini ang imong batasan. Sa sinulat ni Ellen G. White, mga kaigsunan, ang gipangita di ay ni Moses nga glory, mga kaigsunan. Dili ang pagsidlak-sidlak sa Dios sa kahayag. Apan ang yung si Ellen White, the glory of God is the character of God. His goodness and His being a merciful God. This is the glory of God. Sigson, ang kinaaya sa Dios, himaya dahil kini ngadto nagipakita sa tao. The Acts of Apostles, page 576, Christ of the Ecclesiastes, etc. mga kaigsunan. Nagpadayon si Ellen G. White, ang himaya sa Dios nga gihatag ngadto siya mga anak. Kay gusto niya nga kining mga tawhana magkakita, mga lalaki ug babae, makabot nila ang pinakataas nga estandarte. Kadtong estandarte nga nakita nila sa kinaiya ug batasan sa atong Dios.